E-governance, derived from electronic governance, refers to the strategic utilization of information and communication technologies, or ICTs, such as wide area network, the internet, and the mobile computing across various tiers of government and public sectors. It transcends conventional boundaries to enhance governance. This modern approach facilitates the delivery of government services to citizens in a manner that is convenient, systematic, and transparent. Imagine being able to access essential government services with just a few clicks on your smartphones or computer. The roots of ICT in the governance in the Philippines can be traced back to the creation of National Computer Center in 1971 during the administration of President Ferdinand Marcos. Sa pamamagitan ng Executive Order 32, ang NCC ay naging pangunahing ahensya sa paggamit ng ICT para sa pambansang pag-unlad. Naglatag ng pundasyon para sa computerization sa bansa. Mula noon, ang implementasyon ng ICT sa pamahalaan ay patuloy na umuunlad sa tulong ng mga sumunod na administrasyon. Ayon sa mga eksperto na si Devetti at Marty, ang e-governance ay nagbibigay daan sa transparency, accountability, effectiveness, efficiency, at inclusiveness sa proseso ng pamamahala. At its core, ang e-governance ay kumakatawan sa optimal integration ng ICT na nangangahulugang maayos na paghalo ng iba't ibang teknolohiyang pang-impormasyon at komunikasyon katulad ng computer networks, internet, mobile platforms sa operasyon ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ICT tools, layunin ng e-governance na mapataas ang produksyon at efficiency sa mga tungkulin at proseso ng pamahalaan. Kasama na rito ang pagpapabilis ng administrative procedures, automating routine tasks, and improving the speed and accuracy of service delivery. Pinalalakas ang transparency sa pamamagitan ng paggawa ng mga impormasyon na mas madaling ma-access ng publiko. Sa pamamagitan ng mga digital platforms at online portals, maaaring ma-access ng mga mamamayan ang mga datos ng pamahalaan, patakaran, at mga desisyon na nagpapalakas ng mas malaking pananagutan at tiwala sa proseso ng pamamahala. Pinalalakas ang accountability. Ang integrasyon ng ICT sa pamahalaan ay nagpapabilis ng mas mabuting pagsubaybay at pagsusuri sa mga gawain at gastusin ng pamahalaan. Ito ay nagpapadali ng mas malaking pananagutan sa mga opisyal at ahensya ng publiko dahil sa kanilang mga aksyon at desisyon ay sumasailalim sa pagsusuri at pagsusuri ng mga mamamayan at mga ahensyang nagbabantay. Ang layunin ng e-governance ay mapadali ang pagpapalitan ng impormasyon, serbisyo at transaksyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, mamamayan at negosyo. Kasama na rito ang mga online service portals, digital communication channels, at electronic payment systems na nagpapadali ng mga pakikipag-ugnayan at nagpapabuti ng kabuuang accessibility. In essence, ang e-governance ay nagsisikap na gamitin ang makabagong teknolohiya upang mapaunlad at mapabuti ang mga proseso ng pamahalaan. Sa huli ay nagdudulot ng mas epektibo, transparent at accountable na pamamahala. Sa pagbibigay ng access sa impormasyon at serbisyo sa mamamayan, pinapalakas ng e-governance ang mas malaking pakikilahok ng mamamayan. But what is a primary goal of e-governance? E-governance aims to provide a user-friendly, inexpensive, and efficient system that ensures transparency, accountability, and neutrality in delivering high-quality public services. It strives to create a single point of access for government services at all levels, fostering an efficient framework for government agencies and organizations, as well as to build ICT tools and media that assist citizens and businesses in keeping up with new opportunities in today's knowledge economy. Stay tuned as we explore recent incidents, difficulties, and developments in e-governance and discuss the implication of ICT in governance on the IT sector. Gandang araw sa inyong lahat. I am Shadrach Joy Tanarife and I will be discussing the significance of e-governance in today's living in the Philippines by highlighting the beneficiaries of identifying the developments we could conduct. Firstly,
Ang citizens o mamamayan ay makikinabang sa mga matutuklasang developments ng e-governance dahil sila ang gagamit nito. Ang pangunahing layunin ng e-governance ay ma-improve ang quality ng proseso ng botohan para sa ating mga kababayan at kasama na rito ang patuloy na pag-unlad ng pagpapalabas ng impormasyon na makatutulong sa buong komunidad. Pangalawa, ang pamahalaan ay makikinabang sa pag-aaral na ito dahil hinahayaan sila nito na mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa lipunan. Pinapayagan ng e-governance ang mas madaling pamamahalan ng mga datos ng mamamayan para sa mga nahalal na opisyal. Pangatlo, ang mga researchers at academias ay magbe-benefit din sa study na ito dahil nagbibigay ito ng mahalagang kaalaman tungkol sa epektibong pamamahala sa pamamagitan ng digital platform. Dagdag pa rito, sa pagtutuon ng pansin sa mga subok ng e-governance, researchers can further refine theories and practices in the fields, ultimately promoting continuous development and innovation. Yun lamang. Maraming salamat. Inahayag ng COMELEC ng 98,000 vote counting machine o VCM na ginamit noong 2016, 2019 at 2020 na halalan ay hindi na magagamit sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng mga pagsisikap na pahabain ng kanilang lifespan, ang kakulangan ng mga ekstrang bahagi at mga serbisyo sa pagpapaayos ay naging lipas na sa kanila, na kahit na ito man ay ibigay pa sa iba pang mga government agencies na nangangasiwa ng mga pagsusuri kagaya ng licensures at civil service, nakokonsidera na ito na hindi na maaaring gamitin sa anumang operasyon. Dahil nabigo ang COMELEC sa paghahanap ng mga supplier na maaaring makapagpagawa ng mga kinakailangan na parte o serbisyo na makakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng mga VCM, kasalukuyang nagpapaopraba ang COMELEC ng budget upang makahanap at makabili ng mga bagong vote counting machines bago ang 2025 elections. Ngayong ilang buwan na lamang bago ang 2025, marami ang napapaisip at nakaantabay kung paano hahawakan ng COMELEC ang biglang pagtaas ng mga presinto sa 2025 election, lalo't lalo na kung paano masisigurado ang integridad ng mga susunod na eleksyon dahil sa pagkaluma ng mga VCM na ginamit noong nakalipas na mga eleksyon. Dumawa naman tayo sa isa pang recent incidents tungkol sa e-governance, ang implementasyon ng online driver's license application at renewal. Ngunit, bakit nga ba nabilang ang driver's license sa e-governance? Sa kasalukuyang panahon, kinakaharap ng LTO ang kasalukuyang shortage sa pisikal na kopya ng mga lisensya na nagtulak sa kanila na mag-issue ng temporary driver's license na nakasulat lamang sa papel. Upang masolusyonan ito, ang LTO ay gumawa na ng hakbang sa pag-iimplementa ng modernisasyon ng online driver's license application at renewal. Ang hakbang nilang ito ay naglalayon din na mapadali ang proseso sa pamamagitan ng paglipat sa mga digital na lisensya ay nag-aalis na pangangailangan para sa mga physical na card, pag-streamline ng mga proseso ang pag-administratibo at pagpapabuti ng paghahati ng serbisyo. Ngunit, ang implementasyong ito ay may mga dala rin na kahirapan tungkol sa data privacy, cybersecurity, law adoption rates, at concern sa mga legal na dokumento. Ito ay inaasahan na maging matunggumpay na solusyon upang maging mabilis at madali ang komunikasyon ng mga mamamayan at mga namamahala. Nagkaroon ng second round of bidding ang COMELEC para sa bagong automated election system na gagamitin para sa 2025 national election. Ang bagong system provider na nakausap ng COMELEC para sa bagong automated election system, ang fully automated system with transparency audit and count o fast track, ang papalit sa lumang vote counting machines na ginamit noong nakaraang eleksyon. Nagresulta ang partnership ng Land Transportation Office at ng Department of Information and Communications Technology sa pagpapatupad ng bagong electronic driver's license. Nilalayo nitong mapadali ang pag-access ng mga drivers sa kanilang license information at mapawalang bisa na ang paggamit ng physical license. Ang implikasyon ng inisyatibo ng e-governance ay marami at iba-iba. Unang-una, nangangailangan tayo ng bihasa at professional na IT workers na kayang mag-handle ng mga tasks mula software development hanggang cybersecurity kasama ang mga government organizations.
Sa patuloy na pagtangkilik ng gobyerno sa teknolohiya, ang demand para sa mga skilled workers at professional workers ay dumarami rin. Pinafacilitate ng e-governance ang automation ng mga administrative tasks at services na siyang nakatutulong sa pagiging mas efficient at accessible. Nababawasan ang paperworks na siyang ring nagbibigay ng dagdag na oras para sa government services. Ngunit, mayroon ding pagsubok na maidudulot ng e-governance, lalong-lalo na sa cybersecurity. Sa pagpasok ng malakihang dami ng data ng taong bayan, nakaabang ang panganib ng data breach at cyber attacks. Kaya't nangangailangan ng mga profesional upang mamonitor at rumisponde sa pagprotekta ng sensitibong impormasyon at cyber threats. Makikita rin ang pagkakaroon ng digital divide sa mga gumagamit ng mga mamamayan na siyang nagpapabagal ng pag-unlad at pagbuo ng teknolohiya sa komunidad. Nirerepresenta ng e-governance sa Pilipinas ang mga hakbang patungo sa pagmamodernisa ng government services at operations. Kahit nakabilang ang Pilipinas sa third world countries, may malaking progreso na ang bansa sa pagpapatupad ng ICT sa maraming aspeto ng e-governance. Ngunit, ang matagumpay na pagsasatupad na ito ay nangangahulugan ng commitment mula sa mga opisyal. Isang malaking pagsubok ang talamak na korupsyon na siyang nangangahulugan ng karagdagang suporta para sa pagpapatakbo sa ICT ng responsable at tapat. Isa pa ang pagturo at pag-i-inform sa mga mamamayan ng tamang paggamit ng teknolohiya. Ang komunikasyon ng mga developers at mga users ay makatutulong sa digital literacy ng bansa. Ang integrasyon ng ICT sa national services ay may malaking potensyal para sa Pilipinas. Ang patuloy na pagko-cooperate ng gobyerno at ng mga mamamayan upang masolusyonan ang digital divide ay may malaking maitutulong sa growth at competitiveness ng bansa.